Isang magandang hapon po sa lahat. Pag-usapan po natin itong aking topic ngayon, itong 4 signs of modern society. Sa 4 signs of modern society, matunog po ngayon itong ating topiko. Dahil alam naman po natin yung nagaganap sa buong kapaligiran, the whole world. Dito sa ating topic na 4 signs of modern society, unahin po natin ang natural disasters. Sa ngayon po, hindi po lingid sa ating kaalaman ang natural disaster ay na marami pong mga lugar ngayon ang nakakaranas po ng flash floods. Nang dahil dito sa flash floods, una na diyan ang China, matinding mga pagbasa sa China, sa Libya, Saudi Arabia, Jeddah, Dubai, at maging ang New York. Maliban pa dyan, napakarami pa pong mga lugar na alam natin na dumating sa kanila ang ganitong kalamidad. Then, kasama pa dito sa natural disaster ang lately lang, yung Morocco, no? Yung matinding paglindol sa bansang Morocco. Tapos, hindi nagtagal, nasundan din po ang Afghanistan. At nitong nakaraang araw ay lumindol din dito sa Pilipinas sa Calaca, Batangas ng 5.0 magnitude. So, dito po sa atin ngayon ay sari-sari pong natural calamities ang naranasan po ng bawat bansa, no? Ang mga ibang bansa. Kaya, ang masasabi natin dito ay dapat ipag-pray po natin upang hindi po tayo salantahin itong mga kalamidad na ito. Bakit? Ano ang naging dahilan? Bakit nananalasa itong mga kalamidad, mga ganitong uri ng kalamidad? Isa na rito yung pagkakaroon ng climate change. Kung kaya't lalong lumakas po ngayon ang kalamidad. Kasi kung atin pong sasariwain ang sinasabing apocalypse, no? Kasi ang lahat ng mga ito na ating topic ngayon ay atin pong mababasa sa Bible prophecy. Dahil ang mga nagaganap po ngayon ay naka-Bible prophecy po. Ayaw man natin at gusto, ito po ay nakatalaga na. Kaya dito sa natural calamities, marami pong mga bansa ngayon ang dinapuan. Nandiyan na po yung nagkaroon din po ng mga drought, no? Yung mga pagtuyo ng mga iba't ibang lugar. Dahil nga sa ang Euphrates River ngayon, pinakakilalang yung ilog ay nagkakaroon na po ng running dry up na po din siya. As well sa Dead Sea ng China. No? Sa kabila ng mayroon pong mga flash floods ay mayroon din pong nagaganap na mga dry up rivers, no? Natutuyo na. So, ito po ay bunga po ito ng natural calamities at saka yung sinasabi pong matunog po ngayon ang propesya. No? Ang propesya. Kasi dito sa natural disasters, matunog po ngayon ang flash floods sa iba't ibang bansa, earthquake, and volcanic eruption. Meron pong naganap po ang mga pagputok ng vulkan. Then, sa ibang bansa, mayroon din pong nakaranas ng gigantic hurricane. No? Kung dito sa Pilipinas, itong gigantic hurricane, kung tawagin po ito ay super typhoon. Kamakailan lang, mayroon din pong nabalita na lightning strike sa isang lugar. No? Lightning strike. Kasama sa natural calamities itong pagkakaroon ng migration.
ng mga tao sa kanya-kanya ibang bansa. Anong dahilan? Anong dahilan? Kasama din po sa natural calamities yung itong health condition critical. Dahil nga ito ay pandemic. Lately lang, meron pong lumabas na pandemic, Nipah virus. Hindi pa man nakakarating sa Pilipinas ang Nipah virus, meron na po akong nabalitaan. Isa pa pong 20 times deadlier than COVID-19, ito si Disease X. Disease X. Pinag-uusapan na rin po ito sa ibang bansa. So, ang lahat ng mga ito, ng mga kalamidad, mga natural disasters and calamities, no? Ito po ay nagre-resolve po ito ng scarcity of foods and water. Yung pagkakaroon ng pagkukulang ng tubig until na may dumating pa yung pagkulang ng tubig na magkaroon din po ng waterborne diseases. Yun po ang isa po sa nabasa natin sa propesya. Sa ating pangalawang topic ay ito po yung religious update news. Sa ngayon po ay na mapapanood natin, no, napapakinggan natin at na-update po tayo sa ating mga mobile gadget. So, mababasa natin na nagkaroon ng Christianity argument. No? Ang US nga ngayon, nagkaroon ng In Defense of Christianity, IDC. Kasi nga, marami na ngayon nagaganap ng mga pang-persecute sa mga Christian. Marami na. Marami ng mga church leaders, mga pastors, no, na pinipersecute na mayroon nga naganap sa Nigeria, kung niyo po napanood, ay mayroon pong isang Christian doon na pinatay, tinapon nila sa balon. Then, ito pang naganap na pinakabago ngayon, yung pagkakaroon ng China ng rewriting sa ating Holy Bible. Na kasama po ito sa persecution. Then, kasama dito sa religious update news, itong pagkakaroon ng mga false prophet. No? Huwag na po natin isa-isahin kung sino-sino po yung mga nagpapakilalang mga false prophet na to. The whole world ay narinig na po natin, alam na po natin kung mga sino-sino ito. Then, mayroon din pong nagaganap dito sa religious updates yung pagkakaroon ng church decline. Kung niyo po napanood yung isang sa ibang bansa na pinagbabaril, pinasabog yung mga churches na ang sabi ng mga rebelde, deny Jesus or die. Deny Jesus or die. So, pag deny mo si Jesus, is bubuhayin ka. Pero pag hindi mo dinay si Jesus, ay papatayin ka nila. No? Meron din pong naganap yan doon sa church decline. Then, sa ngayon, ay alam natin yung naganap na isang satanic movement na pinagpunit-punit yung Holy Bible. But, ito pa ang pinaka-worst. Ang mga satanic movement ngayon sa ibang bansa ay nagkaroon din po sila ngayon ng charitable services. Imagine, ha? Even sa Satan ngayon ay meron na siyang ginaganap ng mga charitable services. Namimigay sila ng foods, water, and clothing doon sa mga affected areas. Kaya ito po ang ngayon sa ating religious updates. Number 3, itong rumors of war. Itong rumors of war ngayon, una na dyan na hanggang ngayon hindi pa natatapos, itong nababalita itong girian ng Russia and Ukraine. No? Bilangin nyo lang kung ilang taon na po ang girian nila. Hanggang ngayon is nagbubumbahan pa rin. Dito sa rumors of war is nababalita na dito yung pagkakaroon ng problema, yung mga tensions dito sa ating kalapitan sa ating West Philippine Sea. Na kung saan ay pinapasok tayo ng China. So, isa po ito sa mga rumors of war. Then, ang pinakasariwa ngayon, itong naganap ng
pagpasok ng mga Hamas, no, sa border ng Israel. Na meron pa nga tayong nabalitaan na isang Pinoy na pinagtanggol niya yung kanyang mga amo sa Israel at ang namatay ay yung ating kababayan, kawawang OFW doon sa Israel. Dahil inabduct, hinostage sila itong mga Hamas. Kaya ngayon, pinag-uusapan na kung ano-ano mga bansa na ang pumapanig sa Palestine at Hamas at saka sa Israel. So, pinag-uusapan na rin po dito sa Rumors of War itong pagkakaroon na ng mas nakakatakot na magre-result na sana ay huwag naman. No? Itong pagkakaroon ng WW3. In other words, World War III. Na parang inano na yata ito ng NATO, no? North Atlantic, no? Organization. Number 4 sa ating topic ngayon ay Age of Artificial Intelligence or AI. Ngayon, tayo mga mobile users, alam natin na meron AI. Pero hindi natin tinatanong kung ano itong AI na nakikita natin sa ating mga Play Store kung tayo ay mag-download ng application. Di ba? Itong AI na to, ay ito pala yung Artificial Intelligence. Na itong Artificial Intelligence, una na rito, lumabas noon ang HARP. Na itong HARP na to, ay ito yung High Frequency Active Auroral Research Program. Ang ano nito is a modifier. Pangalawa na lumabas itong Artificial Intelligence, ito ang pagkakaroon ng CERN, Large Hadron Collider. Kaya makikita natin ngayon na minsan parang mayroon mga sa kalawakan, no? Akala natin mayroon mga himala sa astronomy, no, sa bandang kalawakan. Pero ito ay nagdududa po ako dahil ito ay gawa po ng AI na to. Pangatlo, hindi rin po natin alam, no? O mayroon din nakakaalam pero kukunti lang. Ito ang pagkakaroon ng Lucifer Telescope. Uulitin ko po, ang pagkakaroon po ng Lucifer Telescope, the world's largest optical telescope, gains and powerful tool with Lucifer. No? Ito ay itinayo doon sa Mount Graham in Arizona, Southern Arizona. Hindi po natin alam to yung iba. Pangatlo, pang-apat, itong pagkakaroon ng biochips. Nagkaroon ng biochips. At sa ngayon, balitang-balita na rin itong biochips na to kasi lumalaganap nito sa ibang bansa. Itong biochips na to ay lalagyan tayo ng chips sa ating mga kamay na hindi ka makakabili, hindi ka makakabili ng gusto mong pagkain or whatever kung wala kang tatak o wala kang tanim na biochips sa kamay mo, sa bandang kamao mo. No? Na itong biochips na to ay create ito ni Brian Jamison noong 2013. Target nito yung brain ng tao. No? Brain through the development of Advanced Neural Interfacing System, ANIS. Ito yung target nito ni Brian Jamison. Na kapag hindi ka magpalagay nito, ikaw ay magugutom dahil meron sila nitong Ito ay program, nakasama ito sa program ng New World Order. New World Order. Ang pangalawa pang-apat sa ating Age of Artificial Intelligence, itong lumabas ngayon na bago.
Itong lumabas na bago ngayon, itong Neuralink ni Elon Musk. Ito si Elon Musk gumawa ng implant our brain interface is fully implantable, cosmetically invisible, and designed to let you control a computer or mobile. Imagine pag nagpalagay ka pala nito, ay kaya mo nang makontrol yung iyong computer or yung cellphone. Ang pinakamaganda, ang pinaka-worst pa nito dahil nga itong Neuralink ni Elon Musk ay unmeet mo na ang medical needs mo. Ibig sabihin, kahit hindi ka na makipagkita sa mga medical needs mo dahil sabi pa nga dito ay gagaling ang karamdaman mo dito sa Neuralink na to na ilalagay sa iyong ulo. Last stage of artificial intelligence, itong si Raymond Kurzweil. Si Raymond Kurzweil, hindi lang ito nabalita kasi 1999 ito na lumabas. Siya ang kaunahan kaysa 2013. Si Raymond Kurzweil ay gumawa din ng isang ito na yung artificial intelligence AI na ang kanyang ginawa dito ay magkaroon ng spiritual machine. Ibig sabihin, ng spiritual machine ay magkakaroon ka ng human will eradicate diseases and achieve immortality. Oh my God! Sinapawang pa niya ang Panginoon Diyos. Dahil once na magkaroon ka nito, magpalagay ka nito, itong artificial spiritual machine sa AI, ay magkakaroon ka ng ma-achieve mo ang immortality. No? Immortality. Sa ngayon, mga kaibigan, pansin na pansin natin na matunog na matunog ang mga AI, no? Artificial intelligence. Dito ngayon sa social media, sa ating Play Store, marami na lumalabas na gumagamit ng artificial intelligence application. Katulad nitong pag-change ng mga mukha natin, no? Ng mga itsura natin. Ito ay nakakatakot. No? Ito ay nakakatakot. Dahil mayroon ibig sabihin nito, artificial intelligence. Dahil ang AI, artificial intelligence, ay pwede kang isa rin dito, nakabase din dito, nakalinya rin dito ang AI robots. Na kahit ka sa ibang bansa, sa Canada, meron na rin mga robot na mga service crew sa isang food chain. Meron na rin mga robots na medical assistant. Meron na rin mga robots ngayon na nagpe-preach sa kanilang churches. Dahil ang AI robots na to ay katulad dito ng isa ring robot na humanoids. No? Humanoids. And nanobots ni Raymond Kurzweil. Ito po yung kaganapan ngayon. Sana po, itong makakapanood ng aking video, ng aking explanation, ay i-share niyo po ito upang magkaroon po ng awareness ang ating mga kababayan. Muli, sa hindi pa po nag-follow sa aking Brad David sa aking Facebook, paki-follow niyo rin po ako at paki-subscribe na rin po sa Manhal Channel upang updated po kayo palagi sa aking mga video na ilalabas. Sa inyo lahat, maraming salamat and God bless you all.